Magandang gabi po muli mga kapatid. Tayo po ngayon ay magsisimula na po sa ating pong online Bible study. Marahil ang iba pong mga kapatid ay na wala pa po, marahil po ay dagdagan na lamang po natin yung ating pong pag-aawitan. Nang sa gayon po ay makahabol din po sila sa ating pong mga pag-aaral po. At bilang ating pong panimula pong awitin po natin ito pong Bayan na Kay Dilag. Isang lupaing kainam na ngayon'y ating tinatanaw, at doon tayo'y hinihintay ang Ama nating mapagmahal. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, na tahanan ng Panginoon. Awit natin ay di huhumpay sa tamis ng pagsasamahan. Ang papuri aalingaw-ngaw sa langit magpakailanman. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo. Bayan na marilang, na tahanan ng Panginoon. Sa Ama nating mapagmahal, ang papuri ay iaalay, dahil tayo'y kanyang minahal. Pinagpala at pinagyaman. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, na tahanan ng Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon sa ating pong inawit. At minsan pa po tayong umawit bilang ating pong paghahanda dito po sa ito pong Matamis na Kapayapaan, awitin po natin. Sa puso ko ay naniin isang himig na matamis. Muli kong inawit ang kapayapang langit. Ano
krus kinamtan, ang aking kapayapaan, ang utang ko'y binayaran ng kanyang kamatayan. Ang kapayapang langit, o kahahamang labis ng sa Diyos na pag-ibig, nang si Kristo'y tutungan ko, puso'y galak na totoo, biyaya'y aking pinamon, nakaloob ni Kristo. Ang sa Diyos na pag-ibig, ako'y lalaging loob sa kapayapaan ni Jesus. Ako ay ganiyang kuko at sa iya'y gusto. Anong kami ang kapayapang langit, o kahahamang labis, ang sa Diyos na pag-ibig. Salamat po sa Panginoon sa ating pong mga inawit. At bilang ating pong opening prayer, kausapin po natin si Brother Christian para po pangunahan po tayo. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na kakila, banal at makapangyarihan po sa lahat. Ama, pinupuri ka namin at pinapasalamatan po sa mabiyayang gabi po na tinikalog po sa amin, lalo na po sa inyong gawain, ang Bible study po namin sa pamamagitan po ng online ay upang mapagpatuloy po namin ang pag-aaral po sa iyong mga salita. At salamat po sa patuloy niyo pong pag-iingat sa buong maghapon po ng aming araw, sa aming mga ginawa, ng aming mga kamay at pinuntahan po ng aming mga paa. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy niyo pong pagbibigay ng mga biyaya sa amin, lalo na po sa mga material na bagay, physical at spiritual. At dinadalangin po namin ang oras na ito, na lalo na po ang connection po ng bawat isa, nawa po ay maging malakas upang ito po ay hindi maging hadlang sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ngayon din po, Ama, yung anak na gagamitin na maghahayag ng iyong salita. Dalangin po namin na pagkalooban niyo po siya ng karunungan na nagmumula sa inyo.
upang sa ganun mahayag niyo po ng maayos, maliwanag po ang iyong mga salita patnubay po ng Banal na Espiritu. At yun din po Ama, sa mga daratnan po ng iyong mga salita sa pamamagitan po ng mga online na ito, nawa po ito din po ay maging hamon sa bawat isa sa amin upang sa pagsunod po namin sa inyong kalooban Ama. At muli sa inyo po namin pinagkakatiwala ang gabing ito, lalo na po ang oras, at ito po ay aming tinataas at dinadalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan lamang po ang nagugtungan ng si Kristo Jesus. Amen. Thank you po, Brother Christian. At sa ating pong pagpapatuloy po ay ating pong ihanda ang ating pong puso't kaisipan at yung ating pong mga notes at ang ating pong mga Biblia po para po sa ating pong pag-aaral. Tayo po ay magpapatuloy po sa pag-aaral po natin sa sulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo, at ibibigay ko na po kay Brother Wilson po para sa ating pong Bible study. Magandang gabi po mga kapatid. At although napansin ko po yung ating, hindi ko alam, baka sa amin lang po, yung internet connection ay medyo kanina ay pawala-wala. Kaya po nagpalit din ako ng aking ginagamit at ngayon ay yung cellphone ko yung aking pong ginagamit. Kaya good evening po sa bawat isa po. At ngayon ay darako po tayo sa ating pong pag-aaral. Noong nakaraan po ay pinag-aralan po natin yung sa mga elders. Ngayon naman po ay pag-aaralan natin ang isa sa dalawang office o tungkulin sa iglesia ay yung deacons, no? At maliwanag po ang mga panuntunan ng pagkilala sa mga diakono o pagpili sa mga diakono. Dito po sa 1 Timothy chapter 3 verse 8 po. Sisimulan natin sa verse 8. Although ito po ay may 16 hanggang verse 16 pa, pero atin muna pong basahin ang may mga kinalaman po sa mga deacons o diakono. At ganito po ang ating mababasa. Gayon din naman, ang mga diakono dapat ay mahuhusay, hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak, hindi mga sakim sa mahalay na kapakinabangan, na iniingatan ng hiwaga ng pananampalataya ng malinis na budhi. At ang mga ito rin naman ay subukin muna kung magkagayoy mamamahalang may pagkadiakono kung walang kapintasan. Gayon din naman ang mga babae dapat ay mahuhusay, hindi palabintangin, mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Maging asawa ang mga diakono ng tigi-isa lamang na babae na pamahalaang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang mga sariling sangbahayan. Sapagkat ang nangmamahalang mabuti sa pagkadiakono ay nagtatamo sa kanilang sarili ng isang mabuting kalagayan at malaking katapangan sa pananampalataya kay Kristo Jesus. At pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita po. At marahil po ay tayo po ay manalangin muli nang sa ganun po ay patuloy na sumpungan natin ang biyaya ng Panginoon sa ating pag-aaral. Let us pray. Ama, salamat po sa gabing ito. Bagamat kami po ay physically ay magkakahiwalay, patuloy po na
pinagkakaloob niyo po na kami ay makapag-aral sa iyong mga salita. Lalong-lalo na po sa mga katotohanan na amin pong natunghayan na may kinalaman ng iglesia. Naway ang mga salita mo ang siyang magsilbing liwanag sa bawat isa po sa amin bilang isang lokal na iglesia. Nang sa ganun po ay tunay na matugunan ang ganitong mga pangangailangan sapagkat alam po namin na ito po ay nararapat at malaking bahagi sa pagsulong ng iyong gawain. Pagpalain mo po, Diyos, ang mga sandali pong ito. Pagpalain mo po ang bawat tahanan, ang bawat kapatiran. Ituon mo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan mula sa kapangyarihan at liwanag ng iyong mga salita. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Mahalaga na sa ating pag-aaral ay makita rin po natin yung tinatawag na historical background ng ating teksto na ating pinag-aaralan simula sa Kapitulo 3, simula 1, no po. At mahalaga na masumpungan din natin ang mga katotohanan na yan. Hindi kaila sa atin ayon sa unang Timoteo Kapitulo 1, talatang 3, ay naharap sa tinatawag na spiritual battle ang Ephesian Church dahil sa mga nagdadala ng maling turo. Ang pakikibaka na yan ay hindi makukuha sa mga pakikipagdebate sapagkat maliwanag na sinasabi rin ng salita ng Diyos na huwag tayong makikipagdebate o makikipag-away regarding sa mga maling aral. Ang the best way na nakita natin to battle yung wrong teaching is to teach wrong o to teach a correct teaching or yung tinatawag na sound teaching para yaan ay mapagtagumpayan ng isang local churches. Kaya naman dahil lumalago ang kalipunan ng iglesia sa Efeso at ang Efeso ay surrounded ng mga idolatry, immorality. Kaya minarapat ni Apostol Pablo na ibigay ang mga natatanging katangian ng mga mamumuno at mga tungkulin sa loob ng iglesia upang patuloy na maipahayag ang kaibahan o ang kabanalan ng iglesia ng Panginoon. Kaya sa bandang huli, mababasa natin na sinabi ni Pablo kay Timoteo, ang iglesia ay iglesia ng Diyos na buhay. Kaya napakahalaga na makita ang bagay po na ito. Sapagkat sa pamamagitan ng mga katangian o yung tinatawag na character ng mga namumuno at mga ginagamit sa loob ng iglesia ay patuloy na naiingatan ang katotohanan at patuloy na napapahayag ang kabanalan, ang katotohanan, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Napakahalaga ng mga katangian na mga nabanggit simula sa mga elders at ganun din sa mga diakono. Alam natin na ang salitang diakono galing sa Greek word na diakonos. Ang ibig sabihin lang nito ay servant o tagapaglingkod. O sa mga ibang salin, ginamit yung salitang waiter, attendant, errand boy.
Ang lahat ng yan ay mga katotohanan na ang diakono ay tagapaglingkod sa loob ng iglesia. At alam natin yung pinagmulan ng katotohanan ito kung saan sa Gawa Kapitulo 6, nakita natin doon ang mga apostol ay naghanap, namili ng mga puspos ng Espiritu Santo na mailalagay sa mga gawain bilang suporta sa mga apostol upang ang mga apostol ay makapag-focus, makapag-concentrate, makapagbigay ng maraming panahon sa salita ng Diyos at sa pananalangin. Mga tinatawag nating mga espiritual na pangangailangan sa loob ng iglesia. At ang katotohanan ito, malinaw na sa Efeso ay mayroong malaking pangangailangan sa bagay na ito sapagkat kailangan ang mga katulad nila Timoteo na mga leaders, na mga nangunguna, mga tagapagturo, nangangaral ng salita ng Diyos ay makapagbigay din ng lubos na panahon, no? Kaya yun yung isa sa mga binibigyan ng double honor, no? Sabi nga doon sa, siguro tingnan natin yung 1 Timothy 5:17 and 18. 1 Timothy chapter 5 verse 17. Ganito ang ating mababasa. Ang mga matatanda, ito yung mga elders na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa iba yung kapurihan, lalong-lalo na ang nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik, at ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanya. Maliwanag na mayroong malaking role, may malaking pananagutan, may malaking paghahanda, pakikibaka ang mga matanda sa iglesia sapagkat nakasalalay sa mga kamay nila, no? Kung sila'y magiging pabaya sa pag-aaral sa salita ng Diyos, magiging pabaya sa mga pagtuturo sa salita ng Diyos, madadala ang risk, no, ng isang iglesia, lalo na doon sa Efeso. Kaya sa ganitong bagay ay nakikita natin ang kahalagahan ng tungkulin ng mga deacons, no? Parang sila yung backbone ng mga elders. Sapagkat kung ang elders ay lahat ay gagampanan niya, ultimo mga maliliit na bagay, mga physical, ito ay magiging malaking, sabihin natin, na balakid. Kaya napakahalaga ng tungkulin ng mga deacons sa church. Kaya naman nagbigay din si Apostol Pablo ng mga katangian, qualification ng mga diakono. Una, sabi nga niya, kung babalikan natin, gayon din naman ang mga diakono ay dapat, sabi niya, na maging kagalang-galang. Sa ibang saling ginamit sa English yung salitang dignified. No? Sa iba ginamit yung salitang grave. Yung sa iba ginamit yung salitang honorable. Sa ating salin ginamit yung kagalang-galang. Actually, sa mababaw pa na salin,
Sabi niya, kailangan naman ang mga magiging tagapaglingkod sa iglesia ay marangal. Ito ay tumutukoy sa katauhan o sa karakter pag yung kalagayan both outside and inside the church, no? Kaya yung salitang worthy of respect, napakahalaga na makita natin ang bagay na yan, no? Kaya ito yung mga moral and personal na integrity na tinatawag. Yung ibig sabihin nito ay may integridad. Tulad din ng mga elders, no? Kaya kung titingnan natin, halos walang pinagkaiba ang katangian, ang mga qualification ng elders at deacons, no? Sila ay dapat ay ginagalang, nirerespeto from inner in the church and kahit sa private o personal, public and private life. Kaya napakahalaga na ang ating stand sa church at stand sa labas. Pagkat yan ang isa sa mga character. Yung ginamit sa salitang Grego, yung semnos, no? Kagalang-galang o ginagalang. Hindi sa paraan ng sabihin natin status sa buhay, hindi dahil although sa ating kultura, sa ating kultura, sa ating bayan, sa ating bansa, minsan ang mga tao ay tumitingin sila sa tinatawag na karangyaan o kaya pagka ang isang tao ay mayaman, parang ginagalang. Hindi sa taas din ng pinag-aralan ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo kay Timoteo, kundi ang salitang kagalang-galang ay nandoon sa kanyang pagkatao. Hindi siya pwedeng mapintasan ng mga nasa loob at nasa labas. Although may kasabihan tayo na you cannot please everybody. Minsan kasi hindi natin talaga mapiplease ang lahat. Pero ang importante, tayo ay mayroong character na tayo ay nirerespeto ng ibang mga tao at ng maging mga kapatiran. Minsan even in the church, sometimes mayroong mga bagay na yung iba ay you cannot please everybody, sabi nga. At importante, kinikilala. Yun siguro yung ibig sabihin dito, yung dignified, honorable, grave, honest. At nakikita yung tulad nung binasa natin sa 1 Timothy 5:17-18 as an elders, hindi yung title. You are not become elders because yung title lang. You become elders because of what you are doing. Kung ano yung ginagawa mo. At ganun din itong qualification ng deacons. Kaya nga, ang pagiging deacons, hindi siya inilalagay, no, para siya ay maglingkod. O hindi sasabihin natin, o sige ganito, siya yung deacons, tapos magsisimula siya maglingkod. Hindi ganon. Kundi sila'y nailagay o kinilala, nailagay sa ganong tungkulin sapagkat ginagampanan na nila, ginagawa na nila
Yun yung pagkakaiba. At yun yung doon siya nagkakaroon ng pundasyon para siya ay galangin. Para siya ay makagain ng, kasi hindi natin pwedeng sabihin, oy, galangin niyo ako. Hindi pwede yun. Sometimes, minsan kahit ayaw nila tayo dahil doon sa mga nagawa natin at ginagawa natin para sa Panginoon, kung minsan nandoon pa rin yung respeto nila sa atin. Kahit minsan ayaw nila sa atin. Sapagkat napakahalaga na ang pagiging diakono, ito ay hindi ito parang ilalagay, no? At saka siya maglilingkod, hindi. Kundi ito'y makikita na natin na buong puso siya na naglilingkod sa Panginoon. At sa ganung paraan, nakakagain siya ng tinatawag na grade. Sabi, kaya likewise, must the deacons be grade. Yung salitang ginamit nga yung salitang kagalang-galang. Kaya yun ang isa sa mga katangian, kwalifikasyon ng isang deacons, diakono. No? Dahil sa kanyang kasipagan, sa kanyang katapatan, sa kanyang sinseridad, sa kanyang commitment, ay nakakagain siya ng kagalang-galang o respect, worthy of respect. At yun yung character ng isang, o sabihin natin na isang deacons. Kaya hindi mo magigain yung respect dahil lang sa title. Kaya napakahalaga. Isang bagay yon na makita natin kapag ang isang kapatid ng kalalakihan ay nakikita natin na consistently, masipag, faithfully, voluntarily, at siya'y gumagawa, nagkakagain siya ng respect. Kaya isa yon sa kailangan yung kagalang-galang. No? Hindi sa pinag-aralan, hindi sa status sa buhay, hindi sa kung ano pa mang bagay, kundi doon sa pagmamahal, sa pagmamalasakit, sa paglilingkod, voluntarily, faithfully sa Panginoon. Nakakagain ka ng pagiging yung respect, worthy of respect. Number 2, sabi rito, hindi dalawang dila. Not double tongue, sabi sa English, no? Not double tongue. Ibig sabihin nito, siya ay sincere. Hindi yung mapanira. No? Hindi yung pagkakausap ka, maganda yung sinasabi. No? Pagtalikod mo, iba yung sinasabi. Pagka ganon, hindi siya, sabi niya, hindi dalawang dila. Meaning, hindi siya pasado sa pagiging deacons. Lalo igit hindi siya yung double tongue, means hindi siya gossip, hindi siya mapaggawa ng kwento o mapag-imbento ng kwento. At lalo tigit yung pinakatalagang ibig sabihin nitong yung double tongue, yung hindi ka double tongue means yung
makakapag-depende ka sa mga bagay na sinasabi niya. No? Minsan kasi yung double tongue, yung not double tongue, minsan mayroong sasabihin na ganito, ganyan, ganon. Pero hindi naman ginagawa. Double tongue ang tawag ron. Kung minsan napakagandang magbigay ng mga advice, suggestion, no? Parang pinapakita niya, mahal niya ang gawain ng Panginoon. Pero pagtalikod, wala naman siyang ginawa. It is considered na double tongue. Ibig sabihin, you can depend. You cannot depend on what he say. Kaya kung yung positive way ang kukunin natin, ang isang character ng isang deacons ay yung mayroon siyang isang salita. Ang ibig sabihin po noon, ang isang karapat dapat sa tungkuling ito sa office ng deacons ay mapangahawakan mo ang mga bagay na sinasalita niya, sinasabi niya. Maasahan mo. Sabi nga, mararamdaman mo, mararanasan mo. Ibig sabihin nun, sincere. Minsan kasi, merong mga, pagka nagsalita sila parang, kaya sinasabi kong parang, kasi yung salita nila is parang may pagmamahal, no? Concern. But you cannot earn. Hindi mo siya maramdaman. You cannot feel, no? Yung mga ganon, hindi sila nagiging karapat-dapat. Yun yung double tongue. Ang dapat sa isang deacons na nakahandang maglingkod sa dulang ng Panginoon, yung maaasahan mo, yung kanyang sasabihin o yung kanyang sinasabi. Sincere siya sa mga bagay na sinasabi niya. Kaya napakahalaga na, alam niyo, both tinitingnan natin to because tayo yung makakakita ng mga bagay na ito. Pangatlo, yung sabi rito sa salin natin, hindi nalululong sa maraming alak. Not given too much wine. Although alam natin ang wine, actually, hindi natin natalakay yan doon sa verse 3 ng chapter 3, no? Na isa sa mga dinescribe sa mga elders. Pero alam natin na iba yung wine na yon. Merong wine na nakakalasing, meron namang wine na medicine. Katulad ng kay Timothy. Hindi ko alam, tignan natin sa 1 Timothy 5:23. 1 Timothy chapter 5 verse 23. Sabi ni Pablo kay Timoteo, huwag ka nang iinom ng tubig lamang. Gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong tiyan at sa iyong madalas na pagkakasakit. Alam natin po ang background ng tekstong ito. Sapagkat hirap sa malinis na tubig po ang mga tao noong panahon na yon, no? Kaya minsan ang ginagawa nila yung tubig ay nilalagyan nila ng konting wine to clear the para luminis yung tubig na kanilang iniinom. Kaya sabi niya, huwag ka nang iinom ng tubig lamang. Drink no longer water. Huwag lang tubig, sabi niya. Kundi gumamit ka ng kaunting alak.
kundi mixture, yung imimix mo, yung wine. Kasi kung solid yung wine na iinumin mo, lalo na kung yung wine na yun ay nakakalasing, yun ay addicted. Kaya marami sa mga tao, even ang mga believer during the time nitong panahon nila, ay umiinom sila na mayroong mixture ng wine. Kaya binili niya yung mga elders, dapat hindi sila nalululong sa maraming alak, hindi yung maraming alak, konting tubig, kundi ang kailangan, yung proper way of drinking water, yung maraming tubig, lalagyan mo ng konting alak para linisin yung bakterya. Yun yung proper way of drinking. Subalit, mayroong mga tao noon, even sa mga Corinthians, no? Ina-abuse nila. Kaya nga nagalit din si Pablo doon sa 1 Corinthians 11 na in-abuse nila. Yung minimix kasi nila is konting tubig sa maraming alak. At yun ay nagdudulot ng hindi maganda. Sapagkat pagka ganoon ang ginagawa, hindi siya pwedeng maging elders. Kasi ang unang titira ng wine, yung mind. Kaya dapat merong ang isang qualification ng isang deacons ay meron siyang tinatawag na self-control. O sa salita ng mga believer, yung controlled by the Holy Spirit. Sapagkat yung controlled by the Holy Spirit, ang isa sa mga bunga nun ay self-control. Although parang matutokso ka, kaya kailangan mong i-control sa tulong ng Espiritu Santo ang iyong sarili. Nang sa ganon ay hindi ka maging addicted, hindi ka madala ng alak. Sapagkat kung ang alak ang siyang na pumupuno sa iyong katawan, ang inaapektuhan nito yung iyong isip. At napakalaga kasi ng mga decision din ng mga deacons. Sapagkat kung minsan, kailangan nilang desisyonan ang mga bagay-bagay, lalo na nung panahon na yon, na hindi mako-contaminate, hindi masisira ang imahe ng iglesia sa mga desisyon na gagawin nila. Kaya napakalaga noong sinabi ni Pablo, hindi nalululong sa maraming alak. But you must need to control yung self mo. At ikaw yung tinutukoy din dito. At paano natin ito may apply sa panahon natin? Linisin. Maaring ikaw ay hindi addicted in wine. Yung tubig. You are not addicted in anything. Baka yung sarili mo ay occupied ng sanlibutan o ng richness dito sa mundong ito. Sometimes, it is the same. Kasi kung yun yung laman ng, sabi nga, you cannot serve two master. Itatakwil mo ang isa at papanginuin mo ang isa. Paring totoo yun, you are not addicted in wine, pero yung mind mo is occupied by this world. Maring sa trabaho mo, maaring to gain more money, although binanggit niya rin dito yan. Sabi niya, hindi mga sakim sa masamang pagkakakitaan. Yung salitang not greedy of
filthy lucre. Sabi niya. Ang ibig sabihin, ang isang deacons ay mapagkakatiwalaan mo kahit na sa paghawak ng finances. Hindi yung anong tawag rito? Kung minsan ay ino-over mo, no, yung o maaring ino-overprice mo yung mga bagay. Hindi mabuti yon. Hindi masakim sa masamang pagkakakitaan. Even yung kung ikaw ay seller, hindi ka nag-overprice, hindi ka nagtitinda ng mga fake, or kung ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay dumarating sa tamang oras, binabandeklak mo yung tamang oras, umuwi ka sa tamang oras. Hindi ka rin, yun yung bagay na ito na sinasabi na not greedy for dishonest gain. Meron kang financial integrity. Kahit na maliit, malaking pera, pwede kang pagkatiwalaan. Yun yung isa. Kasi usually noong pong panahon na yon, dahil sila po yung may mga tungkulin, lalo na sa mga pagpapakain o pagpapagawa, paghahanda, sila yung pong minsan na sabihin natin na tumitingin kung magkano, at yun sila ay nagiging tapat. Kaya napakalaga. Sa panahon pa naman sa Efeso, ang Efeso po ay isang maunlad na ekonomiya, isang maunlad na lugar. Ang mga kapatiran doon ay may mga magagandang income, no? At very generous. Ayaw ni Apostol Pablo na ma-damage yung ganung bagay, o sabihin natin na mapagsamantalahan. Kaya isinama niya itong hindi mga sakim sa masamang pagkakakitaan. Ayaw niya na ang mga mamumuno sa mga ganoong bagay, yung mga financial na pangangailangan, o yung mga hahawak, yung mga bibili, ay hindi yung sila ay mag-abuse. Kaya sinabi niya, not greedy of filthy lucre. Kaya isang bagay po yan. Ibig sabihin, dapat ang isa pong deacons, very faithful siya. Kung may sukli, may sukli. At hindi siya nag-iisip na magkaroon ng overpricing to gain, no? Para kumita. Or sabihin na natin na mag-interest sa anumang mga finances ng church. Napakalaga na sapagkat sila yung namamahala sa mga bagay-bagay kung minsan sa mga pangangailangan sa loob ng iglesia. At yan ay isang malaking bagay para dito sa ating, tulad ng ating pinag-aaralan, ay makikita natin na ang mga bagay na qualification na ito ay napakahalaga. At pang ilan na ba? 1, 2, 3, 4, pang-anim, no? Pang-anim dito sa verse 9. Dito sa verse 9, ang sinabi rito na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya. Ito maganda rin ang gustong mangyari dito ni Apostol Pablo. Yung sinabi niya, holding the mystery
of the faith, no? Sa English, sa King James Version, ginamit niya yung holding, iniingatan, holding the mystery, hiwaga ng pananampalataya. At napakalaga na makita natin ang tinutukoy dito, yung ibig sabihin nito, yung ang isa sa mga karakter ng deacons ay spiritually matured. Matured siya spiritually. Yung salita kasing holding, iniingatan, ibig sabihin nito, tinataglay mo. Possession, inahawakan mo. Yun, mayroon ka ng bagay na ito. Ano yung mayroon ka? Ano yung iniingatan mo? Yung hiwaga ng pananampalataya, yung mystery. Ibig sabihin nun, mysterion sa Greek word, no? Hindi ibig sabihin riddle to solve, but a divinely revealed truth. Ito ay mga katotohanan na binuksan sa atin ng Panginoong Diyos. At ito yung mga doctrines. Ito yung incarnation, ito yung atoning death ng Panginoon, yung resurrection niya, yung mga bagay na ito, yung ebanghelyo, at yung mga katuruan, no? Dapat taglay-taglay mo to at hawak-hawak mo ito. Means to grip yung parang ayaw mo siyang pakawalan. No, yung ibig sabihin ng to hold. Parang ayaw mong mawala. Kahit sa gitna ng pressure, kahit sa gitna ng paiba-ibang kultura, paiba-ibang panahon, dapat ito ay nananatiling taglay ng isang diakono. Unshakable ang isang deacons. Kasi rooted siya sa Word of God. Although ang pagkakaiba ng deacons sa elders, ang elders, ganun din, pero it's up to teach. Nakakapagturo siya, yung mahirap intindihin, napapaliwanag niya ng magaan. Yun ang difference ng elders and deacons. Pero yung deacons, although hindi niya ma-relate ito ng may kapangyarihan at kaliwanagan, pero nauunawaan niya at taglay-taglay niya, hawak-hawak niya ito. At yun yung isang mahalagang katangian ng deacons. Ang deacons ay spiritually maturity. Spiritual matured siya. And rooted siya sa Word of God. Sound doctrine. At yung malinis na budhi rito, yung pure conscience, ito yung makikita mo sa pamumuhay niya. Yung mga katotohanan na pinanghahawakan niya sa mga decision niya, sa mga choices niya, sa mga ginagawa niya, sa mga inilalaan niya, kung saan niya kinukonsume yung oras niya, makikita mo doon. Yun yung sinasabi na in a pure conscience. Meaning, ang Holy Spirit ay malayang gumagawa sa buhay niya. Kaya you cannot separate, sabi nga, no, yung doctrines and yung work ng Holy Spirit. Hindi mo maalis yung Word of God, hindi mo mapag-iwalay yung Word of God at yung conviction. At kung minsan hindi mo rin mapag-iwalay yung Word of God doon sa discernment, doon sa conviction at discernment. Kasi napakahalaga, bagamat physical na pangangalaga, dapat rooted ang mga, lalo na nung panahon na yon. Sapagkat maraming mga bagay, idolatry, immorality,
No? Maraming mga nagtuturo na bawal kainin to, bawal ganon. May mga nagtuturo about sa marriage. Dapat ang mga deacons during that time is very rooted sila. Kasi minsan naaharap sila doon sa mga pagpapasya na simple, pero ito ay nagiging mahalaga sapagkat ito ay nagbibigay daan upang makita ng iba, lalo na nung Roman times na yon, ang pagkakaiba, ang kabanalan na mayroon ang mga mananampalataya. Kaya napakahalaga rin noong holding the mystery of the faith na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya. Meaning, hindi sila nakikipag-compromise sa mga decision, sa mga pagpili. Minsan discernment yun eh. Naalala ko noon, no, gusto kong gamitin halimbawa si Brother Jim, no. Nung nag-fellowship tayo diyan sa Chadel, merong mga wine na naka-display. Sabi niya, wag natin picturean to. Okay, tabi natin ito. Actually, discernment yun. That is a physical matter. Hindi ko alam sino yung mga nag-ayos. Pero maganda yon na bagay. Kumbaga, halimbawa lang po ito. Even in physical matter, we must need yung conviction, yung discernment. At lahat ng yan ay nanggagaling sa sound teaching, sa mga doktrina. Kaya ang isang elders at lalo din ang deacons, dapat siya ay rooted. Bagamat hindi niya ma-relay, hindi niya maituro ito, pero alam niya ito at rooted siya sa Word of God. Napakahalaga ng tinatawag natin na ito na holding the mystery of the faith in a pure conscience. At susunod dito, isang bagay pa, sabi rito sa verse 10, at ang mga ito rin naman ay subukin muna. Kung magkagayoy, mamamahalang may pagkadyakono kung walang kapintasan. Proven faithfulness before serving. No? Tingnan muna natin, baka ano yung kasabihan kasi sa mga Pilipino, ningas kugon. O kung minsan ay sa simula lang, no? Ayun daw ang mga Pinoy, sa simula lang magaling, pero sa bandang huli ay hindi na, no? Kaya parang yung tested first, tingnan natin kung sila ba ay tuloy. Sometimes yung salitang subukin dito, test, no? Observe, siguro maganda, titignan muna natin. Kaya sa mga elders, sinabi rin niya, huwag kayo kagad magpapatong ng mga kamay, no? Yung pagpapatong ng kamay, meaning ay parang ina-agree, parang nag-a-agree kagad tayo na sila yung mga mamamahala sa bagay na yon. Sa palagay ko, sa tingin ko sa bagay na ito, nangangailangan ng time, no? Hindi siya dapat bago-bago. Maganda, titignan din natin kung siya ay magpapatuloy. At saka sabi niya, mamamahalang may pagka-diakono. Napakahalaga na makita ang mga bagay na ito, kasi kung hindi natin ito kung basta-basta tayo magdidesisyon o pipili o kikilala, kung minsan doon tayo nasisilo ng ating kaaway. Kaya maganda rin talaga na tignan natin, subukan
pasukin muna natin. Minsan, kailangan talaga ng sinusubok natin, no? Tinitingnan natin kung sila nga ay tapat, sila ay faithful, sila ay committed, para nang sa ganon ay hindi tayo mabigurin o hindi tayo magkamali din, sapagkat napakahalaga ng mga katotohanan ito, mga katangiang ito sa bagay na pinag-aaralan natin. Although ang verse 11 ay medyo controversial, sapagkat pinapalagay ng iba ito ay mga diakonesa, no? Gayon din naman ang mga babae dapat ay mahuhusay, hindi palabintangin. Kasi minsan si Pablo, si PB, tinawag niya rin na diakonesa, no? Pero yung diakonesa na ginamit kay PB, kung pag-aaralan po natin yon ay sa ibang salin, servant lang talaga. Yung mga gawain, tulad ni Martha, siya ay naglingkod sa mga paraang physical. Parang ganun lang po yung ibig sabihin. Pero yung tinutukoy dito, bakit binigyan ng qualification, ang isa sa mga interpretation po rito, kung ang deacons ay may asawa, no? Gayon din naman, parang ang tinutukoy dito, gayon din naman ang mga babae dapat ay mahuhusay, hindi palabintangin, mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Maging asawa ang mga diakono ng tig-isa lamang na babae. Kaya maganda pag binasa to yung kasabay yung verse 12. Sapagkat ang tinutukoy dito ng mga katangian ay yung mga asawang babae ng mga na ilalagay sa katungkulan ng pagka-diakono ay apektado rin at kailangan din na kasumpungan ang kanilang mga asawa ng mga katangiang ito. Yung mahuhusay, mahuhusay, ang tinutukoy dito ay siguro sa pamamahay o sa pangangailangan o kung ano mang bagay, no? Hindi palabintangin, mapagpigil, tapat sa lahat. Ito yung siguro to shorten this interpretation, ay maganda yung ang may bahay ng isang deacons ay sabihin din natin spiritual din po siya, no? Hindi pwede yung lalaki, husband ay spiritual, tapos ganun din sa mga elders, no? Ay dapat din marunong siyang mamahala sa kanyang tahanan. Sabi nga rito, maging asawa ang mga diakono, tig-isa lamang na babae, na pamahala ang mabuti ang kanilang mga anak at ang kanilang mga sariling sangbahayan. Kaya napakahalaga na naalagang mabuti rin ang sambahayan. Kaya maganda rin ito na makita natin, no? At siguro isang magandang bagay na ano bang, kung tatanungin kayo, paano mo ba masabi na napapamahala ang mabuti ang kanilang mga anak? Siguro kung ang kanyang mga anak ay believer din. At kung ang kanyang mga anak ay hindi nagko-cause ng kaguluhan sa iglesia. Siguro ito ay isang napakaganda rin na katangian ng isang diakono, tulad din ng isang elders. Sabi nga, ito yung resulta kasi, ito yung nagiging reward, sapagkat ang namamahalang mabuti sa pagkadiakono ay nagtatamo sa kanilang sarili ng isang mabuting kalagayan at malaking katapangan sa pananampalataya na nakay Kristo Jesus. Ito yung ibinubunga ng isang deacons. Ito yung reward niya, no? Nagkakaroon siya ng pagtingin ng sapagkat mamamahalang mabuti, sapagkat nagtatamo sa kanyang sarili ng mabuting kalagayan, yung good standing. Tapos nagkakaroon siya ng confidence sa kanyang pananampalataya. At kung minsan dito nagsisimula, dumarating ang araw, siya ay kinikilala ring elders sa iglesia. At bilang pagwawakas,
dito sa huling bahagi sa verse 14 to 15, sabi rito, ang mga bagay na ito ay aking sinulat sa inyo na inaasahang makarating sa inyong madali. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung ano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at taligi at suhay ng katotohanan. Ang pinakalayunin ng instruction ni Paul at ang magandang katangian, karakter ng mga elders at mga diakono ay nakapaloob sa katotohanan ito, na ang iglesia ay household of God, sabi, no? Ito ay sangbahayan ng Diyos. Church of the living God. At siya ay pillar and foundation of truth. At ito yung pinaka-purpose. Sa pamamagitan ng dalawang office na ito, ang elders and deacons, mapapanatili ang kaayusan sa tahanan ng Diyos bilang isang pamilya, yung salitang household of God. No? Yung brotherly love and sisterly love. At tayo ay, sabi nga, katawan, no? Buhay. Nakikita ang Diyos gumagawa. At higit sa lahat, napapangalagaan ang katotohanan, nadidepensa ang katotohanan, na ipapakita ang katotohanan sa pamamagitan ng pangunguna at pamumuno ng mga elders and deacons na pinangungunahan ng Panginoon, pinangungunahan ng Espiritu Santo. Kaya napakahalaga na masumpungan ito. Sapagkat ang iglesia ang siyang tumatangan, nagdadala ng katotohanan at nagpo-protection sa katotohanan. Kaya, mga kapatid, napakahalaga nitong mga bagay na ito, nawa ito ay magsilbing hamon sa atin. Katulad ng sinabi ko, hindi ito maglalagay tayo para gampanan, kundi ang tunay na mga deacons ay masusubok mo sila sa katagalan nila, sa paglilingkod nila sa Panginoon, sa pagmamalasakit nila sa gawain ng Diyos, ang iglesia, ang household of God, ang iglesia, the church of the living God. At nakahanda sila mag-commit ng buhay nila para mapanatiling maproteksyonan kahit hindi sila nagtuturo. Inaako nila ang maraming mga bagay para to promote yung sound teaching and to promote yung mystery of God, yung gospel of God. At naway, ito'y tunay po na maranasan ng ating iglesia. Let us pray. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po. At nawa po ay maglagay ka ng maraming mga tagapaglingkod na tunay na nangahawak sa katotohanan at pumoproteksyon sa katotohanan. At nagsisilbi silang mga backbone ng iyong iglesia upang lalong maging matibay ang iyong iglesia. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbugtong na anak na si Jesus. Amen. Sige po, balik ko muna po sa ating MC. Baka meron po tayong mga katanungan.
Salamat po sa Panginoon sa ating pong napag-aralan. Tulad po ng nabanggit po ng ating pong tagapagturo, ay open na po tayo para po sa ating pong question and answer. Kung meron po tayong nais po na itanong, ay samantalahin po natin ang ating pong oras para po sa ating pong mga katanungan. Sige po mga kapatid. Sige po, may question po ba tayo mga kapatid? Makikisuyo din po ako sa mga kapatid po na makakapag-monitor po sa ating pong Facebook Live. Kung mayroon po tayong mga question po sa ating pong Facebook Live, makikisuyo na rin po. Sige po mga kapatid, open pa po tayo para po sa ating pong question and answer po. Sige po, last call po mga kapatid. Sa ating pong Facebook Live po, meron po kayang mga question po. Salamat po. Marahil po ang ating pong katahimikan ay nawa ito po ay nangangahulugan po na tunay na ating pong naintindihan ang ating pong napag-aralan at patuloy po nating pasalamatan po ang Panginoon at patuloy po na tayo po ay makibahagi sa mga ganito pong ating pong pag-aaral dahil napakaganda po ng ating pong mga napag-aaralan sa ating pong Bible study. At kung wala po tayong question, ay tayo po ay magwawakas sa isa pong panalangin at hilingin po natin kay Brother Norman po ang ating pong Naglobat ko, brother. And Mark, naglobat yung cellphone ko. Bigla ako nawala. Closing prayer na ba tayo? yes po Brother Wilson, bali wala po tayong nagiging question. Okay, sige. Opo. Kinuha ko lang yung kay Sister Kay. Naglobat kasi yung cellphone ko. Okay, sige. Thank you. Okay po, salamat po. Pangunahan po tayo ni Brother Norman po para sa ating pong closing prayer po. Sige po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa mga lumipas pong mga sandali, sa panguna niyo po sa amin po, sa pag-aaral po ng inyong pong mga salita, sa pamamagitan po ng online, ay patuloy po na amin pong pinapasalamatan, maging ang mensahe po na dala po mula sa inyo pong mga salita. Natunghayan po namin ang ikalawang office po sa church at maging ang mga katangian po. Nawa ay patuloy po na ang dalangin po namin, patuloy po na masumpungan po sa mga kalalakihan po sa inyo po iglesia, sa mga katangian po na amin pong natunghayan din po mula po sa inyo pong mga salita. Patuloy po na amin pong dalangin na pangunahan niyo po ang inyong pong iglesia at kami po ay nagpapasalamat po, Ama, sa ganito pong pag-aaral po na nakikilala po namin, nagiging malinaw po ang inyong pong mga salita upang sa amin din po, sa loob po ng iglesia, ay patuloy po na sa inyo po na pamantayan po sa inyo po mga salita ay maging ang mga salita po na ito ay makita po
sa mga ginagamit po ninyo sa loob po ng iglesia. Maraming salamat po, Ama, sa mga katotohanan po na ito, na tunay po na nagbigay hamon po, lalo po sa mga kalalakihan po. At ganun din po, sa amin din pong natunghayan po, sa pag-aaral po, ay patuloy kami po ay nagpapasalamat po, Ama. At maraming salamat din po, lalo tigit din po sa anak niyo po na patuloy na ginagamit po sa pagtuturo po ng inyong po mga salita. Ang aming pong dalangin ay pangunahan niyo rin po sa po ng kanya pong buong pamilya, kalakasan pong physical upang patuloy po na magamit po sa mga ministeryo po na ipinagkalob niyo po sa kanya. At ang bawat isa po sa amin na dumalo, maging ang mga kapatid po na hindi po namin nakapiling, ang dalangin po namin sa mga susunod po na pag-aaral po na katulad po na ganito, ay makasama po namin po na nag-aaral po sa inyo pong mga salita. Paunahan niyo po ang gabi pong ito, pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin, at patuloy po na tulungan po na lagi pong unahin po kayo sa inyo pong mga gawain din po ay makabahagi po ang bawat isa po sa amin. At ang lahat pong ito, Ama, ay amin pong sinasamo, dinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening po. God bless po. Good evening and God bless po sa lahat. Good evening po, God bless. Good evening po. God bless po.